Welcome to my channel. Ngayon po ang vlog natin ay may kinalaman sa Article 34. So, dun sa mga nagko-comment na nagtatanong regarding sa cohabitation or Article 34, i-explain po natin sa inyo kung kayo po ay qualified. Okay? Sino-sino po ba yung pwedeng maging qualified sa Article 34? Kung kayo po ay nagsama na po ng 5 years and up, maaari nagsama kayo pero wala po kayong kasal. Okay? So, hindi po kayo nagpakasal, pwede po sa iba't ibang kadahilanan, pwedeng financially, emotionally, hindi pa po kayo ready, okay, na magpakasal. Kayo po ay nagsama ng 5 taon, ngayon po, at higit pa, ngayon po ay gusto niyo na magpakasal. Ano-ano po yung requirements para maging valid or pwede na kayong ikasal under ng Article 34? Okay. Syempre po, una po hihingi sa inyo ang birth certificate. Ito po ay makikita po dito kung ilang taon na kayo, kung pwede na po ba kayong ikasal. Okay? At yung edad nyo po ba, tama po ba sa pagpapakasal? Okay. Pangalawa, yung senomar po nyo hihingin para po malaman kung kayo po ba ay talagang single, never been married, hindi pa kayo kinakasal before, or kasi baka mamaya makita na kinasal na pala kayo ng 2 beses, 3 beses. So, para sa pag-iingat din po na pwede na kayong ikasal, valid pong ikasal kayo, titignan po ang senomar. Ngayon po, para malaman din po na talaga nagsama kayo ng 5 taon, kailangan nyo pa rin po ng proof. Okay. Usually, kung nagsama kayo ng 5 taon, minsan nagkakaroon na kayo ng anak. Kasi po sa 5 taon na yon, pwede nagkaroon na kayo ng anak o minsan 2, 3, ganun po. So, hihingin po yung birth certificate ng mga bata. Okay, isa po yan sa katunayan. Meron din po tayong isa pa para malaman kung same address kayo nakatira o magkasama kayo, hihingan kayo ng bills or utility bills na nakalagay po ang pangalan ninyo or ng mister nyo. Kasi po, para ma-prove lang na same address po yung binabayaran yung bills. Siyempre po, kung kailangan na hingan kayo ng affidavit from disinterested witnesses na talaga po nagsama kayo, ay importante din po yun, hihingan po kayo. Meron din po rito ng mga mortgage payment, kung meron kayong mga binabayaran na magkasama kayong nagbabayad doon, like insurance, babalik ako sa electric bills, water bills, appliances, may credit card kayo. So, yan po yung mga ilan sa hinahanap. Kailangan ko po bang mag-produce lahat? Siyempre po, i-interviewin muna po kayo ng gagawa ng affidavit ninyo. Ito po ay isang abogado. Ngayon, i-determine po nila kung ano po yung kailangan hingin sa inyo. So, dapat po yun mabigay nyo. Kasi ito po ay nangangahulugan na yung mga requirements ay maipasa ninyo para kayo po ay makapagpakasal. Kailangan pa po ba ng marriage license? Hindi na po. Pag under kayo ng Article 34 ay exempted na po kayo sa marriage license o pagkuha ng marriage license. So, ayan. Sa mga nagtatanong po, i-sure nyo lang po na ma-produce lahat ng requirements para po kayo ay makapagpakasal under ng Article 34. Okay, sana nagustuhan niyo po yung ating comment na sinagot natin para maging vlog natin ngayon para makatulong po dun sa mga nagtatanong. Kung hindi pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Makakatulong po kayo para tumagal po yung channel namin. At sana po, please do share and like para naman po marami rin po makinabang sa ating vlog. Maraming salamat po.